nagulat na si Sandro sa asal ni Tamba Sen Aimee. Ang laki ng pagsisisi kay VP Sara, nagkagulo na. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Okay, heto na nga, breaking news, no? Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, baka bisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. May kumakalat na issue patungkol po dito kay Martin Romualdez. Nilaglag na daw si Sandro Marcos. Ayan, ang sabi ko sa inyo. Wow. Ito na yung point na magtuturuan na sila kung sino yung may kasalanan. Diba? Nag-uumpisa na ba ang dilubyo? Magkasama yan sila. Diba? Tito niya yan si Sandro Marcos. Tito niya yan si Martin Romualdez. Pero ano nangyari ngayon? Ang balita, ang kumakalat ngayon sa social media na nilaglag na raw ni Martin Romualdez itong si Sandro. Meaning to say, mas lalong may conflict na itong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Yan. Mamaya. Kung totoo man yan, is parang palapit na tayo ng palapit sa katotohanan. Kasi talagang dito si Tamba talaga, si Tambi wag nang Tamba, Tambi na lang para medyo maganda-ganda pakinggan. Medyo si Tambi parang umaano na. Nagsisimula na mag-move, 'di ba? Gumawa ng mga moves. Syempre nga naman kaysa siya maunahan. Mahirap na. Siya sasalo ng dilubyo niyan. Kaya talagang dapat talaga is kumilos siya. Hindi siya tutulog-tulog sa pansitan. Pag-usapan natin yan I think second to the last kung ipapakita yung balita na yan at magre-react po tayo patungkol dyan. Kasi po deserve nilang mag-away-away na sila. Di ba? Ay, bad ka, Sir Don. Nung una, todo tanggi pa yung mga tabaluslos. Todo tandi. Pero ngayon, nagtuturuan na silang lahat. Tuturuan na. Hintay kayo kasi sa dulo ng video na ito, no, second to the last, i-explain ko yan. Unahin muna natin itong, kasi po, ang nangyari doon sa kamera, di ba? Magbotohan na kung itutuloy ba ang impeachment trial patungkol dito kay VP Sara. Bali-balita, umuugong ang mga balita patungkol dyan na meron na namang bigayan. Ba? Kasi kung ikaw, congressman ka, at hindi ka boboto, okay? Kung hindi ka boboto na ma-impeach si VP Sara, wala kang maleta. Wala kang maleta. Or, dalawa lang yan kasi haka-haka ito It's either wala kang budget sa distrito mo. So ikaw na congressman ka, kailangan mo talagang bumoto sa plenary. I'm talking about sa pagdating ng plenary. Sa totoo lang talaga, kung yan ang magiging blackmail talaga sa kanila, lugi talaga sila. Oo, talagang mapapaboto ka talaga. Kasi kung ganyan ang magiging kapalit, yung pondo mo sa distrito mo, syempre, di ba, wala ka namang gagastusin sa distrito mo. Hindi naman pwedeng sarili mong pera gagastusin mo. Di ba, minsan kahit ayaw mo na bumoto kay VP Sara tungkol sa impeachment ni VP Sara, ayaw mo makialam, ayaw mo manghimasok, wala ka na rin nilang magagawa. Di ba? Kasi kapag ikaw hindi ka bumoto, is alam mo mangyayari sa'yo, ikaw lang din ang mahihirapan. Kaya para sa akin siguro, yung iba, no, meron diyang mga congressman na labag sa mga kalooban nila yung mga ginagawa nila. Na kahit sabihin nilang ayaw namin bumuto, pero wala ka namang magagawa. Di ba? Kasi syempre kailangan mo yung budget O kung meron mang gano'n ayan na lang talaga yung parang pinamba-blackmail, yung talagang
makakahakot sa kanila ng boto para si VP Sara ay matanggal. Pero ito sinasabi ko, kahit naman sabihin natin na ma-impeach sa kanila si VP Sara, nasa Senado pa rin yung huling halakhak eh. Nandoon pa rin yung huling desisyon. Diba? Sa plenaryo, magbotohan na sila. Kailangan nila ng 1/3 votes. Usap-usapan ngayon doon na tagilid raw yung botante. Hindi, tsaka So, meron balita ako, meron samahan doon na parang yung kalahati nun, hindi ata parang pabor sa impeachment ni VP Sara. Tapos yung kalahati, pabor, parang naghati, hindi katulad dati is 100% talaga sama-sama yung utak nila. Ngayon is parang naghihiwalay-hiwalay na. Kaching. Kailangan po ng padulas ang mga congressman bago sila bumoto. Padulas. Okay, yun ang una nating pag-uusapan ngayon. Ito yung balita, Ito, panoorin ninyo. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin, kay Inday Sara. Ayun. Hinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Correct. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero Ikaw kasi Senator Amy. totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, nung 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national, nakarehistro na nga siya. Kasi hindi niya makokontrol ang kanyang kapatid. Sa kabangagan ng kanyang kapatid, hindi niya makontrol. Mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Apakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. Sana ang utak ni BBM, ganito sana mag-isip. Hindi pa yan eh. Sa totoo lang talaga, ako pansin ko, magkaiba yung prinsipyo ni Senator Amy tsaka ni PBBM. Ang layo ng prinsipyo nilang dalawa eh. Diba? Pag-asawa ng Satanas. Can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Imagine that one, Mas ina-appreciate pa niya ang kalaban ng kanyang kapatid compare sa kanyang kapatid. Diba? Kung ikaw, kapatid ka ni BBM, sana ina-appreciate mo yung kapatid mo kasi yung kapatid mo yung presidente. Mantakin mo ang kalaban sa politika. Sa si VP Sara pa ang kanyang ina-appreciate. So, meaning to say, Kaya nga nakakatawa eh. Nakakatawa yung sitwasyon. Sinasabi nila na sinisiraan ni Senator Amy si PBBM. Ano ang dahilan ni Senator Amy para siraan si PBBM? Bakit kakandidato bang presidente si Senator Amy? Diba? Una, eto yan. Kung kakandidato si Senator Amy bilang presidente, hindi na para siraan niya si PBBM. Maaaring samantalahin ni Senator Amy ang posisyon ni PBBM ngayon. Siyempre, mas papalakasin nila yung pamilya nila. Diba? Doon pa lang pwede niya nang gawin yan. Bakit kailangan pa niyang sumimpat siya sa mga Duterte? Bakit kailangan niya pang magsisi sa mga nagawa niya sa mga Duterte? Diba? Kung sa una pa lang na pwede niyang talikuran yung mga Duterte. Diba? Kaya ako nagtataka ako doon sa mga taong nagsasabi na sinisiraan ni Senator Amy yung kapatid niya. Anong dahilan niya? Sinisiraan niya para i-push yung mga Duterte? Para bumango ang pangalan ng mga Duterte tapos kapatid niya yung sisiraan niya? Parang mahirap naman yun. Diba? Di kaya dito natin ilagay sa sitwasyon na talagang nakonsensya si Senator Amy sa mga nangyari. Kasi hindi naman talaga ganito yung inaasahan niya. Simula nang pumasok yung mga walang yan na bumulong-bulong sa mga sa tenga ni PBBM, doon talaga nagkanda leche-leche yung usapan. Simula nang may mga taong nang himasok. So yung inaasahan ni Senator Amy na pagbabago, yung unity ng dalawa is nasira. Sinira ng ibang tao na nang himasok. Diba? Na hindi rin naman siguro inaasahan ni Senator Amy na gano'n ang mangyayari. Diba? Kasi nga sinasabi niya rito, kung alam niya lang na ganito yung mangyayari, di na sana kinausap niya si VP Sara.
Dapat hanggang ngayon, mayor na lang si BP Sara doon, nananahimik. Si PRRD nandiyan sa Davao. Nagpapahinga, namamasyal-masyal na lang. Di ba? Kaya talagang nagsisisi siya. Kaya doon sinasabi ni Auntie Glenn, sinisiraan mo sarili mong kapatid, napakalabo niya. Walang dahilan si Senator Amy para siraan si PBBM. Kasi kung gusto niyang tumakbo ng mataas na posisyon, dapat noong 2022 pa lang, pwede na eh. Bakit hahayaan ko pang si PBBM ang tumakbo? Mas close ko si BP Sara. Sabihin ko lang na kaming dalawa yung magtandem, gawin namin girl power eh. Diba? Pwede niya sabihin kay PBBM, mas matanda ako sa'yo. Ako ang tatakbo, hindi ikaw. Diba? Pwede namang ganun. Pero hindi. Kaya naiisip ko, hindi dahil sa mga posisyon o sinisiraan si PBBM dahil sa politika, hindi. Meron talagang maling nangyari na gustong itama ni Senator Amy. It's really something wrong about BBM. Sira talaga. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-ape ang pamilya. Kanya ng politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga, dinamay kita para hindi ko naman akalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanawan? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaape, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat. Kasi kahit Vice President si VP Sara, hawak naman kasi ng presidente ang legislative, especially itong Kamara. Ang hindi lang masyadong nakokontrol ni BBM itong Senado. Pero dyan sa Kamara, hawak nila yan Senado, kasi Supreme Court. nandyan si Sandro Marcos, nandyan si Martin Romualdez. Hawak nila eh. So, they have the control na, sige, i-impeach nyo yan si VP Sara kasi that woman will be a threat sa 2028. Yes, tama yan. Yan ang problema kapag kayo, nalulong na kayo sa kapangyarihan. Yan ang problema natin eh. Yung atat na atat ka sa kapangyarihan, yan ang mangyayari. Hintayin mo, destiny yan eh. Kung ikaw, Marami kasing gumagamit dito sa posisyon ni PBBM eh. Halos yung mga ibang kadikit ni PBBM, ginagamit to, itong sitwasyon na to na presidente siya. Siyempre gusto nilang samantalahin to para tumakbo sila sa mataas na posisyon. Diba? Ito na yung pagkakataon nila eh. Diba? So ang buong akala nila, yung pagsira sa mga Duterte, yun yung tanging paraan para mas magawa nila yung gusto nila. Hindi nila alam sa mga sarili nila, lalong nasisira yung mga sarili nila. Lalong nasisira yung political career nila. O halimbawa dito kay Tambi, may maganda bang naidulot yung pakikipaglaban niya sa mga Duterte. Tapos tatakbo siyang presidente. Kita niyo yung survey niya is hindi tumataas. Bumabagsak. Diba? Walang nagawa. No? Kahit naman doon sa ibang politiko na naninira sa mga Duterte, ano bang nangyari sa kanila nung midterm election? Ilang congressman ang natalo sa eleksyon nun? Yung mga kumakalaban kay BP Sara, di ba madami-dami rin? Syempre ngayon, malalaman pa rin natin kapag nagsitakbuhan pa yung mga yan. tingnan nyo si John Vic Remulla. Ang yabang. Di ba? Handa na raw siyang maging presidente ng Pilipinas. Di lang niya alam kung handa na ba ang taong bayan sa kanya. Yan ang problema. Naririnig ko Talagang handang-handa na raw si John Vic Remulla na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Para sa akin kasi, pasensya na Sir John Vic. Para sa akin talaga is hilaw ka pa. Kung sa pagiging presidente lang ng Pilipinas, wala. Yung simple nga na mga pinatutupad mo, sumasablay ka pa doon sa mga nanghuhuli ng nakahubad sa labas ng bahay. Diba? Doon pa lang sumasablay na. At saka isa pa, wala sa pagkatao mo, wala sa aura mo yung president factor. Wala sa aura mo, wala. Hindi namin makita sa aura mo
Siguro kaya mo nasasabing ako handa na ako. Siguro nadidinig mo yung pangalan mo, medyo nakikilala ka, umuugong ka na. Kasi nga syempre, nasasama ka din sa mga issue. 'Di ba? Hindi ka kasi nakikilala sa good publicity. Nakikilala ka in the bad publicity. Nasasama ka sa bad publicity. Siguro ko sa good publicity, ayan. Malalaman mo kung ikaw ay napapasama sa good publicity once na sa survey ay umaangat ang pangalan mo. Doon pa lang malalaman mo na. Pero kung hindi umaangat ang pangalan mo, nandoon pa rin sa baba, dyan sa survey, bad publicity yun. Tsaka wala talaga yung president factor. Wala talaga yung sa itsura mo. O wala sa itsura mo na maging presidente. Malabo sa dating mo. Yung kahit gumanong-ganong ka, malabo. Sa'yo, John Vic, even if Bongbong Marcos will endorse you 100 times or 1,000 Wala. times, hindi ka pa rin mananalo. Kasi kahit sabihin natin, paglabanin natin si Lenny tsaka si John Vic Remulla, mananalo si Lenny Robredo eh. Baka nga mailang paso pa ni Lenny Robredo eh. Kaya nga sinasabi ko dito eh, gustong-gusto nilang ma-impeach si BP Sara eh. Para kung sakaling tumakbo si Lenny Robredo, walang malakas na kalaban. Lahat, kung tutusin, kung mawawala si BP Sara, kung walang patatakbuhin ng mga Duterte sa pagiging presidente, kung eto lang yung makakalaban nila, sigurado ilalampaso ni Lenny lahat yan. Oo, kaya nga gusto nilang mawala yung mga Duterte. Diba? Kasi yun talaga ang mahirap kalaban eh. Eh kung eto lang, kahit i-endorse ni PBBM to na ilang beses, ilang libong beses, sigurado mananalo't mananalo yung si Lenny. Kaya medyo hindi sila nag-aalala dyan. Because ang isang pagiging presidente, destined yan. Kung gugustuhin talaga ng Panginoon na ikaw ang maging presidente ng Pilipinas, magmamagic yan. Oh, kung you have the charisma, if sa kasaysayan ng mundo natin, dyan ka talaga ilalagay ng Panginoon, huwag mong pilitin. Oo. Ito yung nangyari ngayon. Nagkagulo ang Pilipinas kasi merong mga taong pumipilit na hindi naman talaga sila karapat-dapat mamuno sa bansa ng Pilipinas, pero pinipilit nila ang kanilang sarili. Oo. Pinipilit nila. Ngayon, sa kalokohan nila, tingnan nyo, nagtuturuan na sila. Ito na yun, ha? Ayan. Bakit nasabi nila? Okay, hindi din galing sa atin. Bakit nasabi nila na si Martin Romualdez ay nilaglag na mismo ang kanyang anak ng presidente. Ayan. Na si Sandro Marcos. Kadugo niya to kadugo niya yan. Ito yung balita, pakinggan ninyo. Laglagan na nga ba matapos ang pasabog ni former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal, posibleng makalagdag na rin daw sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Posibleng idamay ni late Congressman Martin Romualdez ang sariling pamangkin na si Ilocos Norte Representative at Presidential son Sandro Marcos sa flood control scandal. Since Congressman Sandro Marcos also worked closely with former Speaker Martin Romualdez, do you think there's a risk that Congressman Sandro Marcos will also be implicated? Yes. I think there's a big possibility for that. Remember, I think it was Congressman Hege Erice who pointed out that if the president is there and kung parang sinasabi ni Congressman Erice, mas madaling magnakaw kapag yung tito mo yung may hawak ng ganito at yung tatay mo na may hawak ng ganito, mas madaling mag-orchestrate. Dagdag ni Kalilong sa at the forefront ng Billionaire News Channel, maaaring nag-udyok sa dating House Speaker na maglabas ng statement. Ang pagkakaaresto kay Zaldico sa Czech Republic, ang pagtalakay ng Supreme Court sa mga petisyon laban sa unprogrammed funds, at ang pagtutol ng Office of the Ombudsman sa kanyang paglipad sa Singapore para magpa-check up. Pero hindi kumbinsido si Kalilong na walang kinalaman si Romualdez sa mga pagtalakay sa national budget.
Hindi mo po pwede sabihin na wala kang ano. Pag sinabi mo yun, ibig sabihin, wala kang ginagawa. Bilang isang speaker, you're not being informed. So, nasa ng mandato mo, no? And kung ano pa po, pinapanggit naman yan na yun nga sa Tacloban, wala siyang inilagay doon na mga projects. I think Martin Romualdez being a seasoned politician is Kailangan not alam going to niya be that ignorant mo na nilalagay niya yung mga proyekto doon sa mismong pagwate niya. Paniwala rin ni Kalilong na maglalabas pa ng mga pahayag si Romualdez sa mga susunod na araw. Naku, ito talaga yung kaabang-abang eh. Na kapag si Tambi ay naglabas talaga ng mga ganyan, talagang aabangan yan. Basta alam natin na totoo yung sasabihin niya. Pero talagang kung talagang ito kasama dyan sa mga ganyan. Ako, sigurado maraming alam tong tao na to. Hindi ko sinasabi na kasama siya dyan na wala pa naman akong inaano. Sinasabi ko lang kung sakaling siya ay kasama, sigurado maraming alam to dahil unang-una, kadikit to Di ba? Mas nakakatakot yung mga ibubunyag nito kaysa sa ibubunyag ni Saldico. Kasi kay Saldico kasi, medyo may espasyo pa ng konti Di ba? Kaya medyo magdadalawang isip ka pa. Pero kay Saldico nga pinaniniwalaan na, di ba? Malapit na kasi alam naman natin, malapit na kaibigan nila. Lalong-lalo na to kay Tambi. Napakalapit lang talaga. Kapag yan may mga binulgar, sigurado. Finish na. Oo, totoo yan. Totoo yan. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. So, na dumating na sila sa point kasi nabubulyaso na sila Oo. No. Sila po ay ito na yung pagkakataon na magtuturuan na sila kasi nabubuking na lahat yung script nila is not scripting. So, alam nila yan. May Hindi na mga cellphone yan May kanya-kanyang mga mga social media. Nakikita nila na grabe na ito. Ayan taong bayan galit na sa atin. Kasi kung hindi totoo na nagnakaw sila or may mga anomalya, they will try hard to defend sa kanilang mga sarili. Pero sa ganitong paraan na parang nagtuturuan na sila, that means to say, totoo yung ginawa nilang kalokohan. Di ba? Ganun lang yun, di ba? Oo, pag nagtuturoan hindi mo na kasi kailangan magturoan kung talagang wala kang ginagawang masama. Di ba? Tapos, siguro utos ng presidente na gawan ninyo ng paraan para ilihis natin ang issue patungkol dito sa the biggest scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Ilihis ninyo ang issue. Yan, yung impeachment ni BP Sara. Yun ang panglilihis sa issue. But the sad thing is, hindi po kinakagat ng taong bayan. Hindi kinakagat. Kung makikita mo doon sa comment section, lahat po galit. Alam ng mga most of the Filipino people na drama ang pautot nila dyan sa kamera. Alam naman ng mga tao yan. Kumbaga sa impeachment ni VP Sara, sila lang yung mga naniniwala, yung mga nadyan sa posisyon. Pero sa taong bayan, wala Kasi kung ang impeachment, kailangan yan manggaling sa taong bayan din yan Di ba? Website ng mga loyalista, yung mga page ng loyalista sa Facebook, yun lang ang gimmick. Kasi kung matatandaan ninyo, itong mga kalaban ni BP Sara, di umano, gumagasta ng mga trolls, itong mga pages na ito. Para mag-like, mag-heart, sisiraan si BP Sara doon. Pero, trust me when I say this, pagdating ng panahon, sa eleksyon, wala. Another tidal wave na naman ang panalo ito sa mga ni BP Sara. Ayon, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.